Church, can we stand up, of course, and let's welcome the presence of the Lord, okay, na sumasama sa ating presidente. Let's welcome Reverend Faithy Santiago Mendoza. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sino pong blessed na blessed sa inyong pastor? Amen. Sa inyong mga pastors, no? You have the most diligent. Actually, talagang siya po ang hindi namin mahagilap. Oo. So kung busy po ako, mas busy po siya. Amen. Dahil nga talagang ang sipag, no, talagang he is doing amazing things, no, dito po sa Laguna, and kayo po yung fruit niyan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Amen. Sino po rito ramdam ang presensya ng Panginoon? Ngayon pang anniversary ninyo, umulan, ibig sabihin, prophetically, no, in the spiritual realm, sinasabi ni Lord, na may pag-ulan. Amen. From this day forward, sa simbahan po na ito. Amen. And you know, there's this one thing that, you know, that the Lord is impressing to me. The Lord is saying, I wanna bless Binyan. I wanna bless this church. Amen. Ako, naalala ko po, 8 years ago, we sent Pastor John here. Sa totoo lang, talagang malaki, no, ang kanyang natayo ng ministry sa Batasan. And pinadala po siya dito. Siya mag-isa, may mga ilang sumama. But, you know, grabe ngayon, look at you. Kay buti-buti ng Diyos. Amen. Kaya sinasabi po niya kaninang humble beginning. Yeah, that's, totoo po yun. No? And yung Diyos na tumawag sa kanya dito ay faithful. Okay? And definitely, dadalin pa kayo kay sa mga lugar, kay sa isang sitwasyon na hindi nyo aakalain kay na mararating ninyo. And I'm so excited. Amen. Siguro po, before we start, no, let's just worship the Lord once again sa kanyang kabutihan, sa simbahan na ito. And sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, kay buti mo. Kay buti mo sa aming buhay, kay buti mo sa aming pamilya, kay buti mo sa aming simbahan. At pinupuri ka namin, pinapasalamatan. 8 taon, ang daming simbahang nagsasara. Pero 8 taon, wow, this is something. And this is not just something, this is a big thing, Lord God. Meaning you are faithful. Ikaw ang nagsusustain sa amin. Yung vision na ibinigay mo sa amin, Panginoon, ay faithful ka na i-fulfill yun. And naniniwala kami, hindi ka patapos. Sige, let's worship the Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay mapawalang hanggan. Kay buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, Kay buti mo. sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago,
mabuti ang Diyos. Sige, raise your voices. Sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupulit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. For the last time, come on. Pinupulit, sinasamba kita. O sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Ikaw ay tapat. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ka, O Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amen. Thank you, Lord. Pinakamalakas sa palakpak sa Panginoon. Amen. Kuha ka ng 3 tao. Sabi mo, happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Amen. Thank you, Lord. Makakaupo na po tayong lahat. You know, this church is indeed an on-fire church. Pagpasok namin sa lugar na ito, sabi ng asawa ko, by the way, batiin po natin si Kuya Anthony, nandito po. Si Josen, nandito din. Amen, sabi niya, my love, on fire ang simbahan na to. Amen. I just want to say to you that we are all encouraged. No, seeing you online, at the same time, kami mismo, na witness namin kayo, I want to tell you that grabe, okay, dami nyo nai-inspire. You are really an on-fire church. Today, I want to share to you, amen, something that I believe, okay, na once na embrace ninyo, ay itatawid pa kayo, no, sa next level. Lord, salamat sa lahat ng ginawa mo sa 8 taon. Amen. But naniniwala ko, hindi pa tapos ang Panginoon. Today, amen, sabi ko nga kanina, God wants to bless all of you. So today, I'll be sharing about the blessing. Amen. Taas sa kamay na naniniwala sila, gusto silang i-bless ni Lord. Naku, yung mga hindi nagtaas na kamay, ayan, ayaw nyo ata na, taas sa kamay ng gusto ng blessing ni Lord. At naniniwala na gusto silang i-bless ng Panginoon. Amen. And so, ang ating text for today, galing po siya sa 1 Chronicles 4:9-10. 1 Chronicles 4:9-10. Actually, ang 1 Chronicles po, yung first 8 chapters ay, buti na lang may Pinoy version na ngayon, no, na, di ba, na naiintindihan natin yung Bible sa salita natin. Pero sa totoo, madaming nilalagpasan o nilalaktawan. Okay, yung first 8 chapters. Why? Because puro pangalan. Yung First Chronicles, no? Sino po rito ang matandain sa pangalan? Sino rito ang hindi siya matandain sa pangalan? Ayan. Naglalakad ka sa mall, okay, at may nag-hello sa'yo. Oy, kamusta ka na? Hi, oh. Nagkwentuhan na kayo't lahat-lahat. At nagpaalaman na kayo, sabi nung katabi mo, sino ba yun? Oo nga eh. Sino nga ba yun? Amen. At napaka-awkward, okay, na, diba, na malaman ng tao na hindi natin alam yung pangalan niya. Kaya nagpe-pretend tayo, tama po ba, na, oo nga. Di ba nakita tayo doon sa clubhouse? Oo. Pero sa totoo lang, awkward kasi hindi natin alam yung pangalan niya. Well, nature naman ng tao na hindi matandain
'di ba tayo ng pangalan. Amen. But gusto ko sabihin sa inyo, tanda ni Lord ang pangalan mo, ha? Hindi ka lang niya namumukaan. Hindi lang siya familiar sa'yo. He knows your name and He knows you well. But anyway, hindi po yan ang aking topic. Ito pong pag-uusapan natin ay talagang yung first 8 chapters, makakabasa kayo ng pangalan na sa totoo lang baka hindi nyo matandaan. Dahil nga overwhelming, may mga pangalan din na hindi ka rin familiar. Kaya may mga ilan na nilalaktawan na yung librong ito. So, unang 8 chapters yan ay puro pangalan po ang mababasa natin. And definitely, kung hindi matalas ang memorya mo, sa pagme-memorize at pagtanda ng pangalan, maaaring maboard ka sa librong ito. But don't get bored. Kasi kapag sinama yan ng Word of God, ibig sabihin mahalaga yan. And you know, we must understand the importance of names in the Bible. Importante po, pag nilagay na yung pangalan, definitely po, may halaga po yan. At makita po natin, dun sa first 8 chapters, was a long list of names beginning from Adam, down to Abraham, down to Jacob, down to his 12 sons, who will be great tribes of Israel. Then, makikita natin yung pangalan ni King David until the time of the exiles. So, mahabang pangalan, may mga pamilyar na tayo, may mga pangalan na hindi tayo pamilyar. Okay? Hello? Pero importante po na mailagay yan sa Bible. Bakit? Kasi pinapakita niya yung continuity ng story ng Diyos at ng Israel. At pinapakita ng chronicler kung paano preserve ng Diyos ang Israel even during their exile experience. Naglingkod ka sa Diyos, huwag ka mag-alala, si Lord ang bahala. Amen. Sa offspring mo, sa mga angkan mo. And so si Lord nag-umpisa, makikita po natin diyan na pambihira, preserve po niya yung lahi. Amen? Now, in the midst of the first 8 chapters of the book, na boring, nakakaantok, kape nga please, matcha please. Makikita po natin dyan in chapter 4, na may parang commercial na nangyari. Nasunod-sunod yung pangalan, tapos sabi ng chronicler, sandali, hindi pwede na hindi ko ma-introduce yung pangalan na ito kasi napakahalaga ng storya na ito. May in-insert yung chronicler na storya ng tao na blines ng Panginoon. At naniniwala tayo, kaya niya nilagay doon yan para maintindihan natin lahat na si Lord lang ang tanging pwedeng mag-bless sa atin at kapag blines tayo ng Panginoon, hindi na yan mapipigilan. Hello? At yan po si Jabez. Ang haba ng mga pangalan, biglang sandali, hindi pwede. Commercial muna, may kikwento ako sa inyo patungkol sa mama na ito. Maa-apply nyo ito sa buhay ninyo. And I hope that this will change your life. And this is the story of Jabez. Maikli lang naman, pambihira. Pero sabi niya, hindi pwede na hindi nyo malaman kung anong nangyari sa mama na ito. Hello? So, 1 Chronicles 4:9-10, ang sabi po rito, amen, are you excited? Sabi dyan, Jabez was more honorable than his brothers. Ayan na. Haba nung mga listahan ng pangalan, tas biglang sandali, si Jabez. Introducing Jabez. Ang sabi niya, this man, Jabez, was more honorable than his brothers.
his mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Wow! What a commercial. Pagkatapos nun, nagpatuloy pa na ulit yung long list of names. Pero grabe, there's something about this story na napatigil ang chronicler. There's something about this story, amen, na nagkaroon ng break. Sa first 8 chapters, and I wanna tell you, naniniwala po ako, na gusto ng Panginoon, na malaman natin ang storya ni Jabez. Bakit? Dahil pwedeng tayo lahat dyan, amen, and in the midst of our suffering, in the midst of our pain, in the midst of our lack, in the midst of our whatever, amen, God can bless us. Amen. Kapag nabasa niyo po ang story ni Jabez, amen, sa totoo, mamamangha ka eh. Papaano nangyari yon? And ang sabi po rito sa text, na yung nanay daw ni Jabez ay tinawag siyang Jabez. Bakit? Yung pangalan daw na Jabez is closely related with the word pain or sorrow. So pag sinabi mong Jabez, Jabez means pain, Jabez means sorrowful, and Jabez means sorrow maker. Amen. So imagine mo yun, ipangalan mo yan sa anak mo. So literally, amen, nag-manifest yun sa kanyang buhay. So biruin mo, papangalan ko sa iyo, Jabez, you will cause pain. Amen. And you will, experience pain. So yun yung pangalan sa kanya ng kanyang nanay. And sinabi rin dun sa text, ang ikli lang eh. Tama po ba? Pero binibigyan niya tayo ng background patungkol doon sa mama. Na pinangalanan siya nung nanay niya na Jabez, at yung rason bakit ipinangalan sa kanya yung pangalan na yon ay dahil, mababasa natin sa verse 9, sabi niya, his mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. So si Jabez pala ay bilang pagpapaalala sa kanyang nanay sa naranasan niya, pwedeng habang pinagbubuntis siya. So, ibig sabihin, pwedeng his mom, was in a super miserable situation. Hindi lang because of labor. Hindi yun, no? Hello? Pero talaga miserable yung situation. Hindi natin alam kung ano nangyari ba sa asawa. We don't know. Amen. Basta, the mom was in a miserable situation. So, he was named after her mother's pain. So, biruin mo, sa tuwing babanggitin ang pangalan niya, dala-dala niya yung kahulugan nun. Sa Bible pa naman, alam niyo po ba? Di ko po alam sino po rito ang may mga anak na. Di ko alam. Kami kasi, pinangalanan namin si Joseph na may, alam mo yon, yung pangalan na yon ay may dahilan. Di ko alam kung may mga ilan sa inyo na pinangalanan nyo lang yung inyong mga anak ng wala lang. Hello? May mga ganun eh. Pero sa Bible po, ang mga pangalan po ay sobrang mahalaga. It's like a prophetic destiny. Kaya na ilalagay mo doon sa tao. Kaya nga po sa Bible, pinapalitan ang pangalan. Pinapalitan yung pangalan kasi importante sa kanila yung pangalan. It's like, that's who you are and that's who you will become.
So, importante, hindi katulad sa atin dito na parang, okay, wala kasi ako maisip na, yan na lang yung pangalan. Cute kasi, favorite ko kasing artista yan eh. Nora, di ba? Honor. Kaya yan ang pangalan ng anak ko. Di ba? Pero nung panahon na yun, hindi. Ginagamit ng Bible, ng Panginoon yung mga pangalan to speak. Di ba? The destiny. Okay, doon sa tao. So, imagine niyo po, every time natatawagin yung name na Jabez, ang dala-dala niya sakit. Every time natatawagin yung pangalang Jabez, ang dala-dala niya hinagpis. Hindi man natin alam kung paano nag-manifest sa buhay niya. Kaya yung pangalan niya, kaya hindi man natin alam kung ano yung mga nararanasan niya. Kaya dulot doon sa pagbibigay, 'di ba, nung pangalan niya ng nanay niya, hindi natin alam what happened to him. But makikita po natin dun sa prayer niya na mukhang nararanasan niya, kaya nga siya nag-pray. Na Lord, pakawalan mo ko dito. Hello? Hello? Basta ang clue ay sobrang desperado siya sa panalangin niya na Lord, pakawalan mo ako doon. Dito po sa curse po na ito. And it was reflected in his prayer. So, ibig sabihin talagang, wow, nararanasan niya yung sumpa nung pangalan niya. Amen? Pero balik po tayo kay paano ba sinimulan, ipakilala ng author ang kanyang pangalan. Let's look at this. Sabi ng author, is this: Jabez was more honorable than his brothers. Sabi niya, Jabez was more honorable than his brother. The question is this: why Jabez was more honorable than his brothers? Is it because of the meaning of his name? I don't think so. Amen. Wala namang honor dun sa pangalan niya. Kanina ko pa dinidiscuss. Walang honor sa pangalan niya. Is it because of his suffering? Saan ang honor? Walang honor sa sufferings ng tao. Pwede. Amen. Lalo kung napagtagumpayan niya. Pero, I don't think, paano siya naging honorable? The right answer is found on the next chapter, and that's verse 10. Ang sabi dito, naging honorable siya. Why? Because Jabez cried out to the God of Israel. Sabi niya, Lord, ito yung pinangalan sa akin at nagmamanifest ito sa buhay ko araw-araw. Puro na lang hinagpis, pasakit, at ako ay nagiging pasakit na sa iba. So sabi niya, oh Lord, that you would bless me. Enlarge my territory. Let your hand be with me. Keep me from harm so that I will be free from pain. Nga pala makakaranas tayo ng pagsubok. Hindi sinasabi ni Jabez na, Lord, sana wala na akong pagsubok. Pero sinasabi niya dito, yung curse nung pain, yung curse nung pangalan, so that I will be free from it. And because of the prayer, God granted his request. That's why, ang sabi ng Bible, he was more honorable than his brothers. He was more honorable than his brothers because of his prayer to God. He was more honorable than his brothers. Okay? Why? Bakit? Kasi he did not let the meaning of his name dictate who he will become. Lord, ganito ako pinanganak at ito yung nararanasan ko. Hindi niya sinabi, ganyan tayo. So be it. Lord, pinanganak ako mahirap. So be it. Hello, Lord, pinanganak akong pangit. So be it. Sabi niya, Lord, hindi ako pumapayag. Ang lakas nung curse. Pero sabi niya, Lord, di ako pumapayag. He did not let his circumstance dictate what he will be. At kaya siya honorable because in his hopeless situation, he prayed to the God who can change his situation.
Hindi siya pumunta kay Mayor, Mayor, pwede ba? Hindi siya pumunta sa tita niya na mayaman. O kung saan man, sabi niya, Lord, ikaw lang. Alam mo, sa totoo lang, dapat tama yung pinupuntahan mo. And minsan, kapag gipit na tayo, kaya wala na tayong mapuntahan, wala na tayong magawa, sa totoo lang, nawawalan tayo ng faith sa Panginoon na siya lang ang kaya magbalikta sa sitwasyon natin eh. Si Jabez hindi, Lord, ikaw, makapangyarihan ka. Matindi ka. You can change my situation. Alam mo, si Jabez, imaginein mo, tumigil. Pangalan. Tapos sabi nung chronicler, sandali, hindi pwedeng hindi nyo ito marinig. Bakit? Ako ina-expect ko meron siyang ginawang heroic act eh. Wala namang ginawang heroic act si Jabez. Jabez is remembered for his prayer rather than his heroic act. Amen. He was more honorable because of his prayer. He was more honorable than his brothers because of his faith to God. He was more honorable than his brothers. Why? Because alam niya kung saan siya pupunta. At yung kanyang pananalig, yung kanyang panalangin, ang nagbaliktad sa sitwasyon niya. Yung dependence niya sa Panginoon, yung kapit niya sa Panginoon, yung pagsandal niya sa Panginoon. Bakit wala na tayong nararanasang milagro ngayon sa buhay natin? Bakit? Kasi nagiging fleshly tayo. Hindi kailangan kasi makita natin. Ano ba? Meron ba talagang kasagutan sa prayer? It's a waste of time. Punta na tayo agad sa ospital. Punta na agad tayo kay mayor. Punta na agad tayo sa boss natin. Mag-advance tayo. Makiusap tayo, lumuhod tayo, magdrama tayo. Sabi ng Panginoon, ha? Hindi ba kayo naniniwala na totoo akong Diyos at kaya ko pang magmilagro ngayon? I love what Catherine Coleman said. Sabi niya, I believe in miracles because I believe in God. Naniniwala ka ba sa Diyos? Then, maniwala ka rin na kaya niya magmilagro. At dapat naniniwala ka na may milagro pa at nagmimilagro pa. Bakit? Kasi naniniwala ka sa Diyos. Ang daming tao na naniniwala sa Diyos pero hindi nila kayang manalig na kayang baliktarin ng Diyos ang sitwasyon nila. Amen. Nakikita mo yung asawa mo, wala na, pag-asa yan. Yung anak mo, wala na, pag-asa yan. Diba? Yung bank account mo, yung grades mo, wala na, pag-asa yan. Kaya hindi ka na nananalangin eh. Bakit hindi na tayo nananalangin? Bakit? Ba't di tayo nananalangin? Kasi wala naman na tayong pananalig. Tumigil na tayong manalangin kasi tumigil na rin tayong maniwala na kayang gumalaw ng Diyos sa sitwasyon natin. God wants us to live above the line. Ang normal sa Christianity is yung hindi normal. So kung normal pa yung nararanasan natin dito, then hindi yan normal. Hello? Hello? Si Jabez honorable kasi sabi niya, sandali, si Lord kayang baliktarin yung sitwasyon ko. I'm a cursed man. Tinatapo na ako, tinatadyakan ako, pinandidirian na ako. As in, I am nothing. I am zero. Patapod na ako. Para akong spiritual leper. Sinusuka na. Lord, papayag. Pwede mo bang baliktarin yung sitwasyon ko? Pambihira. Naging honorable siya because of his faith to God. Amen. Increase your faith. Amen. Hello? Sana mapabilib mo si Lord na pambihira tong anak ko sa akin lumalapit. His situation and suffering led him to pray a prayer that changed his life. Kaya minsan, may prayer ka, may nararanasan ka, Lord, ba't ko naman ito nararanasan? Alam mo, minsan,
hinahayaan Lord maranasan ninyo yung mga nararanasan nyo ngayon para lumapit kayo sa Kanya. Sa pinakasaid, sagad. Minsan hinahayaan ni Lord, masagad tayo eh. Minsan hinahayaan ni Lord, masaid tayo eh, para tumawag tayo desperately to Him eh, at doon niya tayo pagpapalain. Si Jabez, sabi niya, Lord, desperate na ako. Baguhin mo ang pangalan ko. Hello? Hello? Ang Panginoon ang kaya mag-bless sa'yo. Ang Panginoon ang kaya magbago ng sitwasyon mo. Ang Panginoon ang kaya magbago ng bank account mo, ng pamilya mo, ng anak mo, o ano man ang sitwasyon na meron ka. Lumapit ka sa Kanya. Hello? Pag walang-wala ka na, wala ka nang mapuntahan, wala ka ng lakas, wala ka ng option, yan. Ang gusto ng Panginoon ay lumapit ka sa Kanya. Pambihira, doon ka magugulat sa kaya niyang gawin sa buhay mo. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. And so sabi niya, Lord, alam niyo, hindi naman binago ng Panginoon yung pangalan niya eh. Pero ni-redeem Lord yung pangalan niya na to the point, ako ngayon, pag ipapangalan ko yung Jabez sa anak ko, okay lang sa akin. Maganda yung pangalan. Yung demonyo doon sa pangalan, pambihira, tinanggal ng Panginoon. Ni-redeem ni Lord. Kasi ganito yan eh, si Lord minsan, papalitan niya yung pangalan mo, or kung hindi man niya palitan ng pangalan mo, yung pangalan mo na yung demonyo doon, tatanggalin niya. And pambihira, ano po sabi ng Bible? The Lord granted His request. Naalala ko nga lang ngayon, yung meron tayong pastor sa CDO. Nagpapastor siya dati sa Davao. May lamandong ka ba nun? Nagpapastor siya sa Davao dati. So, punta ko, ganito, nag-guest ako sa church nila. And then, so ang pangalan niya ay, Pastor Pooch. Pangalan niya, Pastor Pooch. Pooch. So sabi niya, hi, Pastora, hello, nice to meet you. I'm Pastor Pooch. Parang hindi ko mabanggit yung pangalan niya kasi parang feeling ko nagmumura ako eh. Talaga naaalibadbaran ako. Pastor Pooch. Hi, Pastor Pooch. Yeah. Hi, I'm Pastor Pooch. Naririnig ko na, lidbaran ako. So, pagkatapos ng session namin, siguro, basta mahabang session yung may ginawa si Lord, and then kumain kami. So, sabi ko, Pastor Pooch, yes, Pastora. Maganda yung pangalan mo, ah. Ay, opo. Sabi niya, saan galing yung pangalan mo? Sabi ko, yung pangalan ko po, Pooch. Actually, hindi po talaga ito yung pangalan ko, sabi niya. Pero, itong Pooch po, kasi nung bata po ako, ayan na, kwento na niya. Nahilo na ako. Galing pala sa barkada niya, dahil, alam mo yun, siya yung parang laging natutukso, etc. Basta ganyan. Ayoko na ikwento, kasi, sabi ko, Pastor, tinanggap mo yun? Sabi, so simula ngayon, yung pangalan ko na Pooch. Ano yung totoong pangalan mo? Sabi ko sa kanya. Tinanong ko sa kanya, sabi niya, Ferdinand. Ba't di mo gamitin yung Ferdinand? Bakit hinayaan mo na tawagin ka ng mga taong Pooch? Dahil yung mga barkada mo, di ba, niloloko ka, at yan na yung bansag sa'yo, hinayaan mo. Hindi po kasi nakasanayan na. Sabi ko, simula ngayon, hindi ka natatawagin Pooch. Nagulat siya. Para alam mo yun, may tumalon sa kanya eh. Yung parang may, no. Alam mo yun, may spirit na no. Yeah, totoo, yun daw yung nararamdaman niya. Simula ngayon, hindi na Pooch ang pangalan mo. Tatawagin ka na sa totoo mong pangalan.
So, hindi pa siya pumayag. So, kwinento ko ngayon, may isa pa tayong pastor. Ngayon, ang pangalan ay Togs. Togs. Okay. Yeah, Togs. Tuwing pinagdadrive ako noon, palagi kami nahuhuli, o lagi na uuntogs yung sasakyan. So sabi ko, so pag pagdadrive na naman niya ako, hindi pa siya pastor, wag na lang, natatakot ako sa'yo, Togs eh. Kasi lagi tayo nahuhuli, nababangga, etc., etc. So ang pangalan niya, Togs. So one time, sabi ko, Togs, ano ba talaga pangalan mo? Sabi niya, Brent. Sabi ko, ang ganda ng pangalan mo, bakit naging Togs? Sabi niya, hindi kasi nung bata, ako may kwento na naman. Ayoko na intindihin, alam mo galing sa demonyo. Pero natatandaan ko, sabi niya, dahil lagi ako nauuntog, tinawag na akong Togs. Alam mo, kailangan ma-deliverance ka. Literal na deliverance siya. Demonyo pala yung Togs. So sabi ko, simula ngayon, Brent na ang pangalan mo. Nag-iiba po ang pangalan, wag niyo akong kakausapin. Mamaya maiba na pangalan niyo mamaya. So sabi ni Poch, ganun ba? Tama po. Sige po, simula ngayon, ang pangalan ko na po ay Ferds. May tumawag sa kanya si Pastora Alna. Ay, Pastora Alna, bago ang umuulan pa naman si Pastora Alna. Talagang hindi alam kung saan papunta. Pero sabi niya, bagong lahat. Sabi niya, wag mo na akong tatawagin Pooch. Ferds na ang pangalan ko. Kinabukasan, sa session namin siya yung MC. Hello po. Mga members, simula ngayon, hindi na po ang pangalan ko Pooch, tatawagin niyo na po akong Ferds. In-announce niya na sa lahat. Alam mo, nakapangasawa siya, may 2 siyang anak ngayon. Ang tindi ng ministry nila. Si Togs ngayon, nagpastor, nakapangasawa, ang laki ng ministry sa Davao. You know, God is in the business of changing our names. Kasi, grabe, may significance ang name. Di ko alam ba't ko kwinento. Pero baka may mga tao rito na pinapaiba na ni Lord ang pangalan niya. Lalo kung alam ninyo, galing sa demonyo. Amen? Amen. Sige, tanong mo sa katabi mo, anong pangalan mo? But I want to tell you, listen to me. You may be in a same situation just like Jabez. Di ko alam kung ano yung sitwasyon mo, but God can change your situation if you will just pray to Him. At alam mo ba, grabe, bilib ako kay Jabez. Bakit? Kasi ang talino niya. Saan siya matalino? Matalino siya. Okay? Naging strategic siya kung ano ang ibabato niyang panalangin sa Diyos. Na nagbago ng buhay niya. At yan pong pag-uusapan natin unang-unang prayer po ni Jabez is first is this, sabi niya, I need to be strategic. Amen. I need to be, wise. I need to be smart. Kasi minsan tayo, pag nananalangin, hindi natin ginagamitan ng talino. Gamitan natin ng talino yung panalangin natin sa Panginoon. Unang-una, sabi niya, Lord, you bless me. Panalangin niya, ganito, Lord, pagpalain mo ako. Jabez cried out to the God of Israel, oh, that you would bless me. Lord, pagpalain mo ako. Pambihira. Na-recognize ni Jabez, na bullseye niya, na ang blessing ay galing sa Diyos. Jabez recognized that to be blessed is a divine thing. It is not a human thing
Sa totoo, kahit masipag ka, kahit magaling ka dumiskarte, pag sinabi ni Lord na hindi kita pagpapalain, hindi kanya pagpapalain. Galing ang pagpapala sa Panginoon at na bullseye ni Jabez yun. Ang prayer ni Jabez ay pag-recognize na ang blessing ay galing sa Diyos. Kasi alam niya, hindi ko sinasabi hindi kayo magsipag. Hindi ko sinasabi na, alam mo, hindi nyo gamitan ng diskarte ang buhay. No, hindi ko sinasabi po yun. Pero dapat ma-recognize ninyo na na-recognize si Jabez na sandali, kahit masipag ako, kung walang favor from God, wala rin. Kahit na madiskarte ako, kung walang kamay ng Diyos, wala rin. Lord, kailangan ko yung kamay mo. Lord, you bless me. Woo! Kaya ako po, excited po ako sa inyong lahat. Bakit ba pinuno tayo ng parking dito? Eh, be blessed ni Lord. Ang mga miyembro dito. Alam mo, sa atin po sa church sa Quezon City, may mga members tayo, tricycle driver. Ngayon, prinomote nyo, nag-jeep, after nung kotse na, after nung van na. Hindi tayo after doon. Pero si Lord ay blessor. And don't get me wrong, yung blessing po dito ay hindi lang material. Kasi temporary lang ito, aanihin mo lahat ng material na bagay na yan kung depressed ka naman. Aanihin mo yung mga material na bagay na yan kung wala ka namang peace. Amen. So yung blessing ng Panginoon ay holistic. Daming sagana pero hindi sila best. We're talking about as in blessed mentally, physically, spiritually, emotionally, in all aspects. And sabi ni Jabez, Lord, ina-acknowledge ko, you are the God, okay, that blesses. You are the source of all blessings. And Lord, I pray for your grace. Lord, please, Lord, bless me. Ako po, importante po sa akin, yung blessing ni Lord. Alam mo, just this year, nung narinig ko po yung Asbury Revival, narinig ko siya February 2023. Sabi ko, Lord, grabe. Narinig niyo po ba yung Asbury Revival? Sabi nila hindi daw siya revival. Pero sabi ko, sandali, huwag kayong magsalita. Revival yan. Because 1903 pa lang, ay dinadalaw na ng Panginoon yung Asbury University. Pinaka-significant, 1915, 1970, sila Bishop Dan Balais, lahat na matitindi. They were testifying na sila ay na-born again because of Asbury Revival. Ngayon, dinalaw ulit tayo ni Lord. Alam mo, ako talaga, alam niyo po ginawa ko, pumunta po ako sa Cebu as instructed by the Lord. Sabi ni Lord sa akin, anak, seek me. Sabi ko, Lord, saan kita isisik? Usually, sinisik ko si Lord sa Piñel or sa isa pang lugar. Pero sabi ni Lord, pumunta ka sa Cebu. Sabi ko, Lord, wala namang prayer mountain doon. Hello? Wala namang prayer mountain, ba't ko pupunta doon? Basta pumunta ka. By faith, pumunta po ako. Pagdating ko po doon, sinundo po ako ng ninang ko po na vision keeper ng Jesus Reigns. And sabi niya, may surprise ako sa'yo, dadaling kita sa bundok ko. Bundok niya, prayer mountain niya, nakakagawa lang Pastor John. Pagdating ko doon, namangha ako, sabi ko, Lord, ano to? Sabi niya, ayan, kaya kita pinapapunta sa Cebu. Hindi mo alam, may prayer mountain akong ginawa na at gusto ko mag-pray ka dito. Dito kita ibibless. Ako naniniwala ako, hindi sa diskarte ko eh. Lord, kung saan mo ako gusto mag-pray? Lord, doon mo ako pagpalain. Sa conference natin, 10 days nag-pray kami before the conference. 4 months, nag-pray na kami. Why? Lord, kahit anong diskarte, kahit anong galing namin, Lord, kung hindi ka dadalaw, hindi mo kami pagpapalain, walang mangyayari. Ano problema sa atin? Dinadaan natin lahat sa sarili nating lakas. Kaya ako nagulat ako. Pagpunta ko sa Cebu, Lord, may prayer mountain. Alam mo, gusto talaga ni Lord, isik natin siya.
Dadali niya tayo sa isang lugar by faith, isusurprise niya tayo. 'Di ba? Ayan, itong gusto kong honeymoon natin. Anak, dito kita pagpapalain. Lumuhod ka, sabi mo, Lord, bless mo ako. Punta kang Pinyel, ang laking bagay nun. Hindi ko alam kung saan ka magpipray dito sa church. Lord, i-bless mo ako. Yung pagpunta mo dito sa church, ano mangyayari rito? Ba't kami luluhod? Hindi. Lumuhod ka, Panginoon, bless mo ako. Mag-e-exam ka, Lord, bless me. Ayan naman, liligaw ka na, Lord, bless me. Sasagutin mo na yung nanliligaw sa'yo, Lord, pagpalain mo ako. Ganyan si Jabez. Blessing. He knows that blessing is a spiritual thing. Oh Lord, bless me. Open the heavens for me. Show me your favor. I wanna be favored, Lord. Naalala ko po ang aming tatay na si Abraham. Blines mo at wala na nakapagpigil sa blessing ng Diyos sa buhay niya. Pinagpala siya in all aspects, hindi dahil magaling siya, pero dahil blines mo siya. Ang sabi ni Jabez, Lord, bless me. Nay, pa-bless ka. Tay, pa-bless ka. Hello, young professional, pa-bless ka. Alam ko magaling ka. Gamitan mo na spiritual na bagay. Amen. Hindi lahat fleshly. Sa church na to, walang fleshly. Sa church na to, isisik ang blessing ng Panginoon. At mararanasan natin ang blessing ng Panginoon. Come on, palakpakan natin si Lord. Hello? Sino po ang excited? Are you sure? Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, the Lord will bless you. Amen. Number 2, grabe. Number 2, na panalangin ng Diyos. At ngayong anniversary natin, maganda po ipanalangin natin sa Panginoon. First is, Lord, you bless me. Second is this. Pambihira. Lahat ito makukuha mo kay Lord? Yes. Lahat ito makukuha mo kay Lord? Yes. Number 2, ang strategic, ang talino. Sino kaya napangasawa ni Jabez no? Ang blessed. Nga pala, dapat maghanap ka na mapapangasawa na punong-puno ng faith. Kasi pwedeng pogi lang yan o maganda lang yan, pero walang faith sa Panginoon. Minsan ang asawa ko, sabi niya sa akin, nagpe-pray ako, Lord, sabi niya, ba't ganyan ka mag-pray? Parang nagmamakaawa ka kay Lord. Anak ka ng Diyos. Diba? Lambingin mo si Lord, ibibigay niya sa'yo yan. Diba? Ang sarap makapangasawa na punong-puno ng faith. Minsan, kailangan namin ng 100,000. Sabi ko, my love, kailangan natin. 100,000. Basta, may pangangailangan kami. Pagkapasok ko sa kwarto, nakasulat sa pader, Lord, thank you for the 100,000. Diba? Kunin natin by faith. Binigay ba ni Lord? Oo. Hello? Yung anak ko ngayon nag-aaral, kailangan namin pan-down. 40,000, Lord. Sinulat ng asawa ko, Lord, thank you for the 40,000. Pan-down. Pambihira, nakapag-enroll yung anak ko. Kunin natin lahat kay Lord. I-please natin si Lord sa ating pananampalataya. Hello? Kaya maaga na kayo rito, worship pa lang, Lord, kailangan kita. Lord, kailangan kita. Hindi yung pag-late ka. Anong pinapakita mo kay Lord? Lord, di kita kailangan. Kaya ko na to. Akala mo guard ka eh, no? Nag-worship, lahat ng tao, umiiyak na ikaw. Seraphar down. Kailangan mo si Lord. Hello? Number 2, expansion of territory. Jabez cried out to the God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Ang strategic ng panalangin. Sabi niya, Panginoon, palakihin mo yung teritoryo ko. At yung sinasabi po niya rito ay hindi lang patungkol sa literal na lupa,
pero may kinalaman sa impact or scope ng influence niya for God's kingdom. Hindi lang po ito lupa, pero kasama yung lupa. Pero he's talking about influence. Why? Kasi nagiging impacto na siya sa tao. So sabi niya, Lord, palitan mo, gawin mo akong tao na may impact. Lord, give me influence. Enlarge my territory. And I wanna tell you, he prayed the will of God. Will ni Lord yan. In Acts 1:8, it says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth." So, ibig sabihin, ang sinasabi ni Lord dito is this. Gusto ng Panginoon, amen, na maging influential tayo at lumaki ang influence natin. At yan ay isang bagay na galing at makukuha natin sa Panginoon. Hello? 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 Bakit natin kailangan ipag-pray itong panalangin na ito? 3 things we should consider if we will pray this prayer. Number 1, bakit tayo magpipray ng enlargement of territory? Binyan, bakit kayo magpipray for enlargement of territory? Nagkarlan, ba't ka magpipray ng enlargement of territory? Kasi pwede sabihin mo, di okay na kami sa ganito, masaya naman kami, pamilya, close, magkakabarkada. Pero ba't kailangan yung ipag-pray ito? Unang-una, why? Because God wants us to reject smallness. Gusto niya i-reject natin yung mindset na okay na kami rito. No, ayaw ni Lord ng small. Ayaw niya ng mindset na okay na kami, na ganito kami hanggang sa mamatay. Yung business namin okay lang na ganito hanggang sa mamatay. Yung life group ko okay na ganito hanggang sa mamatay. Okay lang na maliit na church. Okay na kami rito, masaya na kami rito. No, ayaw ni Lord nun. We should reject smallness and think big. Why? Because God is big. We need to dream big and we need to pray big. Why? Because this is for the kingdom of God. Biruin mo, kung mananatili kayo maliit, ano ibig sabihin nun? Di wala kayo naliligtas na kaluluwa. That's why we need to be resolved. Hey, we need to pray big. We need to dream big. Why? Because this is for the glory of God. Lord, sige, gawin mo akong influential. Hayaan mo, Panginoon, na ma-enlarge yung aking territory. Why? Because this is for your glory. Hello? 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 And yan po ay galing sa Panginoon. Amen. Kunin mo sa Panginoon. Amen. Amen. If you will pray this prayer also, you need to also strengthen your foundation. Why? Kasi ayaw Lord na malaki lang tayo, okay, pero hindi tayo strong. Kaya nga stronger and younger. Amen. So dapat ngayon pa lang nag-ready na tayo. Bakit? Palaki na tayo. Amen. Equip your people. Amen. Ready your heart. Why? Bakit? Kasi palaki tayo. Kailangan sumasabay yung kakayahan natin, yung puso natin, yung ability natin as God expands us. And also, kung ipagpipray mo tong prayer na ito, dapat embrace mo yung stretching. Ano ibig sabihin ng stretching? Isi-stretch ka ni Lord, kaya nga enlargement eh. Hello? Hello? Kaya nga expansion eh. Ibig sabihin, diba? Isi-stretch ka at kapag in-stretch ka, may pains yan. Hindi yan madali, pero tandaan nyo, worth it yan. Alam nyo po, sa conference po natin, hindi madali. Hindi madali. Pero worth it. Hello? Hello? Number 3, na pinag-pray ni Jabez, is God's hand. Sabi niya, Lord, that you would bless me, enlarge my territory, let your hand be with me. Ang hand po ni Lord is definitely a figure of speech. Hello, which means God's
guidance, God's strength, and God's power. Amen. At ito po ang hiniling ng Panginoon, that Lord, i-guide mo ako. Lord, i-strengthen mo ako. Lord, i-empower mo ako. Lord, as you bless me, Lord, as you enlarge my territory, Lord, ang hiling ko yung kamay mo. Taas ang kamay na gusto niyan, yung kamay ni Lord. Amen. Sa school mo sasabihin nila, huwag mong kantiin yan. Yung kamay ng Diyos nasa Kanya. Uy, si Rev Jan, huwag mong kantiin yan. Yung kamay ng Diyos nasa Kanya. Pag sinabi mong kamay, kamay means guidance. Pag sinabi mong kamay, kamay means strength. Pag sinabi mong kamay, kamay means power. Hello? 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 And grabe, so sabi ni Jabez, Lord, I want your hand to move every time that I move. Guide me sa toughest na sitwasyon ng buhay ko. Amen? And at the same time, i-empower mo ako kasi ordinaryo lang akong tao. Samahan mo ako. I want your anointing. I want your power. May lalakas pa ba sa mighty hand ni Lord? In Exodus 13:3, sabi rito, amen, nung kinememorate ni Moses, amen, yung nangyari po, alam po natin yan, when God has brought them out of Egypt, ano sabi niya? Sabi niya, commemorate this day, the day you came out of Egypt, out of the land of slavery, because the Lord brought you out of His mighty hand. Oh! Imagine mo yung kamay ng Panginoon nasa iyo. Eh, na-receive nyo na yan. Acts 1:8, you will receive power. Kamay ni Lord yun. Siya boboljak sa mga kalaban nyo. Siya ang susuntok sa mga kaaway ninyo. Hello? Siya ang mag-release sa inyo. Siya ang mag-guide sa inyo. Hello? Siya ang maglilay hands sa mga taong nililay hands ninyo. You need the hand of God. At yan ang ipinalangin ni Jabez. Alam mo si Jabez? Completely, walang trace ng kanyang dating buhay. Inangat siya ng Panginoon. Bakit? Kasi tama ang panalangin niya. Kapatid, hindi ito ilalagay ng Panginoon sa Bible nang wala lang na hindi natin ma-apply sa buhay niyo. Excited ako sa buhay ninyo. Hindi lang kayo pagpapalain. Hello? Palalakihin ang teritoryo ninyo. Pangatlo, yung kamay ng Diyos. You know what? Ang binyan po, amen, will be a people whom others will say, the Lord is in them, with them. You don't need to be a pastor to be powerful. Just be a mom or a dad or whatever, kung saan ka man dinadala ng Panginoon, and you will perform mighty works. Amen. More than you can ever imagine. Number 4, and the last, ito po pinag-pray niya, protection from harm. Sabi niya, Lord, ito po mga blessings. Pang-apat, sabi niya, Lord, protect me. Jabez cried out to the God of Israel, oh, that you would bless me, enlarge my territory, let your hand be with me, keep me from harm, so that I will be free from pain. Hello? Oo nga naman, ang ganda ng prayer, kasi sabi niya, Lord, aanihin ko lahat yan kung mahuhulog naman ako sa kasalanan. Aanihin ko lahat yan kung mananalo naman ng demonyo sa buhay ko. Gusto ko sabihin sa inyo, tingin mabuti sa akin. Hindi ko po hina-highlight ang demonyo. Hindi ko po sinasabing, grabe ang demonyo. No, I'm not highlighting the enemy. Why? Because alam naman natin na talunan siya. He wants to be God. Satan wants to be God, but he can never be God. Nagkaroon siya ng selos sa Diyos. Sabi niya, gusto kong maging Diyos. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos.
na talagang, talagang malupit naman na kapangyarihan, na yan ang ginagamit niya ngayon dito sa mundo. Pero walang-wala yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi si Lord na nagbigay ng kapangyarihan sa kanya eh. Kakaparanggot lang na kapangyarihan, pero malakas pa rin. Hello? Kaya hindi ko hina-highlight ang demonyo. Okay? Diba na sinasabi ko, lokos-lokos niya. Hindi naman siya malakas compared kay Lord. Pero sinasabi ko, may kapangyarihan pa rin. At ang galaw ng demonyo ngayon is lahat kayo tirahin. Is lahat kayo makita na kasama niya sa impyerno. Huwag kayong matakot. Sinasabi ko lang yung plot niya, yung scheme niya. At talagang, ikaw on fire ka. Ano ba mga weakness niya? Pinagmimitingan ka na niyan. Kaya dapat alam mo yan. Kaya sabi ni Jabez, Lord, alam ko, pagpaplanuhan ako. Hindi natin hina-highlight, pero alam lang natin. Hello? Kasi ako isang araw tuturo ako sa anak ko. Talaga, tinuturoan ko yung anak ko. Isang araw, meron ako nabili na alam ko makakatulong sa anak ko. Biglang, hindi bumukas yung laptop ko. Ito hindi bumukas. Laptop. Cellphone hindi bumukas. So, hindi ko maiisa. Sisising ko sarili ko, talaga naman. Pwede ikaw talaga may kasalanan, careless ka eh. Pero sir, binulong sa akin, demonyo yan. Demonyo yan. Kumuha na ako ng oil. Tapos sabi ko, I apply the blood of Jesus. Dun sa laptop, dun sa cellphone. Nagamit ko naman ngayon. Kaya lang kasi hindi natin alam, di tayo conscious. Hello, na parang, galaw ng demonyo to Hello? May kausap ba ako rito? After ng conference, yung mata ko talagang pulang-pula na. Tapos may sinabi pa yung doktor, kailangan mo magpa-MRI, etc. Kasi yung dalawang mata mo, ano sabi my love? After namamaga yung vein at kailangan mo ipa-check ipascan ang brain mo, etc. Baka mabulag ka, etc. Amen. Pero sabi ko, Lord, after the conference, hindi ba galaw ng demonyo yan? So dapat alam na natin minsan, of course, sensitive dapat tayo sa galaw ni Lord. Pero dapat sensitive din tayo sa galaw ni Satan. Kapatid, si Satan yan. Sa pamilya mo, galit na galit ka sa pamilya mo, ba't ganyan sila? Habi, bukas mo nga spiritual eyes mo, demonyo yan. Galit ka sa nanay mo, demonyo yan sa nanay mo. Pero kung man i-review ko nanay mo, sabi mo sa nanay mo, nanay, sa pangalan ni Jesus, yung demonyo sa'yo, layas, labas. Nagulat naman yun. Pero, mag-warfare ka na. Mag-fasting ka na. Kumuha ka na ng oil. Di ba hindi ako papayag? Demonyo ka? Lumayas ka. Yung mga kumukupit sa mga tigpipiso ko, loyos. Yung mga demonya na yan. Layas, labas. We need to be sensitive. I wanna tell you, kami po mag-asawa, meron kaming struggle for how many years, merong talagang nag-o-oppress sa amin. Alam mo, ginawa namin, pumunta na kami na Cebu, nag-warfare na kami. Yan yung pinunta ko last Feb. Pambihira, pagbaba namin, isang warfare lang, na-release yung ilang years na struggle kami. Sabi ko, warfare lang pala. Kapatid, open your eyes. Hindi tayo nagpipray eh. Hello? Hindi natin alam na warfare lang siya. You are a warrior. Kaya nga warfare. Ibig sabihin may laban in the spiritual realm, di ba, na kailangan nating labanan through prayer. Now, listen to me. Sabi ni Jabez, my harm, my plot. Aanhin ko blessing, aanhin ko yung impact, aanhin ko yung anointing. Kung matitira ako ng demonyo. What is a house without a gate? A gate without a lock. Papasukin definitely tayo ng demonyo. Hello? Hello? Tama po ba? Mga daga-daga, hindi naman natin maiiwasan yan.
Kahit magsulat ka ng bawal ang daga dito, papasok yung daga. Tama po ba? Pero kailangan conscious ka. Kasi minsan tayo, ay may mga daga, uy, mga alaga ko yan. Pambira may mga daga, hindi ako papayag. Bumili tayo ng ang tawag doon, pandikit. Tanggalin lahat yan. Mga pest control, tanggalin yan. Yan yung ginawa ni Jabez. Kailangan mag-warfare tayo. Alam ko may mga nangyayari dito sa church na ito, ang daming plot ng demonyo sa pastors ninyo, sa isa't isa. Huwag na nating sabihin, alam mo, ikaw talaga eh, ikaw, demonyo ka eh. Sandali, hindi siya demonyo. Sabihin natin, di na kami papayag. Target ni Lord, ay, ang demonyo, tinan mo. Ang demonyo yan eh. Target ng demonyo ang mga blessed. Target ng demonyo ang anointed. Target ng demonyo ang may impact. Yung target niya, pag nakawan tayo, patayin tayo, i-destroy tayo. Then, we need to also wage war against them. Yung blessing galing kay Lord, protection galing kay Lord. Lord, protect us. Palayasin ng demonyo, lahat ng mga weapons, gamitin ninyo, may kapangyarihan tayo. Amen. At naniniwala ako. Sino rito? You know what? I also preached this to an anniversary. Kay La Pastora Tessie. May isang pastor doon. Ang sabi niya, after the session, sabi niya, niyakap ako nung anak ko na matagal na kaming hindi nagpapansinan. 10 years na ata. Ang ginawa ko, anong ginawa mo? Nag-wage war ako. Hello? Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, daanin mo sa spiritual. Hello? Father, deliver us from the evil one. Prayer will help protect us from the evil one. Wala naman tayong 24/7 sa, 'di ba? 24/7 na surveillance camera sa ating mga anak, but through prayer mapoprotect ng tayo. Hello? Hello, hindi na nakikita ng dalawa nating mata ang mga gawa ng kaaway, but sa panalangin pambihira, we will be protected by the enemy. Sa ating career, school, finances, at buhay. Nga pala nga, we are not just fighting against flesh and blood. Amen. But our enemies are in the spiritual realm. Prayer is always the best weapon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. And so today, I believe, naniniwala ako, na ang simbahan na ito is meant for greater things. Lahat po kayo, pwedeng si Jabez. I don't know who you are. I don't know what you've been through. I don't know what's your situation. Di ko talaga alam. Pero isa lang alam ko, huwag ka pumayag. Kasi hindi rin pumapayag si Lord. Ang sabi niya, anak, ako ang susi. Cursed is the man who trusts on chariots, horses, or on men. Do not trust on them. Trust on me. Kaya kong baliktarin ang sitwasyon mo. Kaya kong baguhin ang sitwasyon mo. I can bless you. I can anoint you. I can expand your territory. Lahat yan, kunin nyo sa akin. Amen. Tatayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Amen. First Chronicles 4:9-10. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, all that you will bless me, enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. Yung curse ng pain na deliver siya. And ano po sabi rito? And God granted his request. Sino dito gusto niyan? Yes. Amen.
that you will see yourself. Amen. Na, wow, God granting your request. Oh, you bless me, enlarge my territory, let your hand be with me, keep me from harm. And sabi ni Lord, approve. His name was changed. He was delivered from pain, from the curse of pain. And he was blessed. He became so influential and powerful. It's because of God alone. Thank you, Jesus. Amen. I want you to close your eyes right now. And ngayong araw na ito, nire-represent mo, hindi lang ang simbahan na ito, pero ang pamilya mo rin. Sabi mo sa Panginoon, Lord, you know our situation. You know my situation. Father, lumalapit ako sa iyo. At naniniwala ako na kaya mo magmilagro. Lord, said na ako. Lord, sagad na ako. Sa totoo, hindi ko na rin alam kung saan ako pupunta. At mali, na hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi dapat alam ko kung saan ako pupunta. At dapat, hindi ka lang last option. Dapat ikaw ang first option. Dapat alam ko na sa iyo ako pupunta. At ikaw lang ang option ko. Lord, I'm on a dead end right now. Lord, hindi ko alam kung may exit ba dito. Hindi ko rin alam, ang labo ng future. Parang walang future. But today, Father, I just wanna confess, I am Jabez. Lord, bless me. Lord, enlarge my territory. Lord, let your hand be with me. And God, I pray for you to deliver me from the wiles and the schemes of the enemy. Deliver me, Lord God, dito sa nilagay ng demonyo sa akin. I-deliver mo ako, Panginoon. Hindi na ako papayag na manalo siya sa buhay ko. Let's sing this song. Shine upon, be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you. and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Maybe you are used to going to the altar, but make it today. Make it different, because I want to invite you all, at my command, to go to the altar. Kung ikaw
mismo, tingin mo, si Jabez ka. Na may isang bagay ka sa buhay mo na feeling mo hopeless na. May isang bagay ka sa buhay mo na feeling mo wala nang magagawa ni ang medisina, sensya, o anuman, diskarte mo o galing mo. Hindi ko alam kung ano yon. Pero kung ikaw yan, na said na, sagad na, at desperate na, hirap na, at naniniwala ka na si Lord lang ang kayang gumalaw sa sitwasyon mo na yan, then, miracle is here. Because naniniwala ako na si Lord lang ang kayang magbaligtad ng sitwasyon mo. I believe in miracles because I believe in God. At kung ikaw yan at sinasabi mo, Lord, ayoko na, suko na ako, tulungan mo ako. Lord, naniniwala ako yung blessing galing sa'yo, yung expansion galing sa'yo, yung anointing galing sa'yo, yung deliverance galing sa'yo. Kaya gusto ko, Panginoon, yung kamay mo, patong mo sa ulo ko. Bless mo ko, Lord. I am Jabez. Turn my life around. Turn my life around, Lord God, because I believe in you. Kung ikaw yan, at the count of 3, just come here in front. Come on, come here in front. Kung ikaw yan, if you are just desperate like Jabez, at the count of 3, walang titingin sa'yo. This is not a show, kapatid. This is a spiritual battle. God wants to bless all of you. Kung desperado ka, I want you to take a step right. Nanay, tatay, young professional youth, come here at the count of 3. May space pa sa harapan. 1, 2, 3. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Sige po, 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 sige po. Come on, run. 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 Ngayon, kung hindi nakasya, I want you to make a gesture. If you want to kneel down before the Lord, if you want to shout or raise your hand, come on, show some desperation. Be known for your prayer. Be known for your dependence on God. Be known for your faith in God. Na alam mo, si Lord lang ang kayang magbaligtad sa sitwasyon mo. Alam mo, si Lord lang ang source ng blessing. Alam mo, si Lord lang ang kayang magbigay ng pabor sa'yo, ng anointing sa'yo, ng expansion sa buhay mo, ng kasaganahan sa buhay mo, ng pag-ahon sa buhay mo. Cry out to the Lord and say, Lord, I am desperate. I need you.
My family needs you. My marriage needs you. In the mighty name of Jesus, deliver me. Save me. Bless me. Anoint me. Enlarge my territory. Yung faith mo ang asset mo. Yung pananalig mo ang asset mo. Yung tiwala mo, yung believe mo sa Diyos, yung panalangin mo sa Diyos, yung alam mo na kayang baliktarin ng Diyos ang sitwasyon mo. Dahil siya lang ang makapangyarihan sa lahat na kayang gawin yan. Yan ang asset mo. Lumapit ka sa Kanya. Kapatid, naniniwala ako may milagro. Naniniwala ako may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka hanggang dyan lang. Binabaliktad ng Diyos. Ano man ang tinawag sa'yo ng mundo, binabaliktad kayo ng Panginoon yan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Karabarabashi karabahamde. Urabarabarabashi karabahamde. Who blesses Lord? Sharabarabarabarabahate. Urababababahate. Blessing. Sige. Pour out your hearts. Minsan ka lang mabuhay, hindi ka pang maliitan. Mahalaga ka masyado sa Diyos para hindi mag-impact ang buhay mo. Para hindi tumusok ang buhay mo. Mahal ka ng Diyos, hindi mo alam kung sino ka. Hindi mo alam kung anong kaya mong gawin. Hindi mo alam kung saan ka dadali ng Diyos. Hindi mo alam kung gaano ka kapangyarihan. Hindi mo alam kung anong ang potensyal mo. Hindi ka hanggang dyan lang. Yung blessing ng Diyos sa'yo, unlimited. Kapatid, huwag ka lang sa pangpang. Mag-swimming ka sa favor ng Diyos. Mag-swimming ka sa kapangyarihan ng Diyos. Mag-swimming ka sa grasya ng Diyos. Mag-swimming ka sa pagpapala ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos maging pagpapala ka. Hindi lang sa isang tao, maging pagpapala ka sa mundong ito. Tatatak ka. Tatatak ka. Huwag kang papayag na hindi ka tumatak kasi hindi ka dyan tinawag ng Diyos at hindi ka pinanganak para hindi ka tumatak. Hindi ka pinanganak nang wala lang. Tatatak ka sa mundong ito. Wala akong nakita sa Bible na naging mahirap na naglingkod sa Diyos. Ang nakita ko sa Old Testament, yumaman sila, blinas sila ni Lord. Yun ang nakita ko. I'm so sorry. Yun yung nasa Bible. Lalo pa si Lord, pinigay ang kanyang anak para mamatay para sa, ano yung para maging mahirap lang tayo. You know what? You know, namatay si Lord para sa atin, hindi lang para maligtas tayo, pero para pagpalain tayo. Para i-empower tayo. Oh, shekarabahate.
Father, let them pray big. Oh, naiinsulto ka namin sa panalangin namin. Naiinsulto ka namin sa panalangin namin. Napakaliit ng panalangin namin. Parang yung panalangin namin, hindi kami bilib sa'yo. Yung panalangin namin, Panginoon, hindi kami bilib sa kaya mo gawin. Ang liit-liit ng panalangin namin. Tulungan mo kaming na manalangin ng malaki. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mangarap ng malaki. Tulungan mo po kami, Panginoon, mag-isip ng malaki. Kasi malaki ang aming Diyos. Oh, Lord. I pray to mimo ito. Bring faith. Give us faith that you can turn our lives around. Give us faith that you can change our life. Give us faith, Lord God, that you can change our situation for the better so that we may testify about your power and goodness and grace. Oh. Arabashikarabahande. Thank you, Jesus. Ngayon po, gagawin po natin is this. This will be, a warfare of our lives. May mga galaw ng demonyo ngayon na tatapusin na ng simbahan na ito. May mga galaw ng demonyo sa simbahan na ito. Alam, papasok, labas sila rito, dahil hindi natin napapansin, hindi tayo sensitive, na hinahayaan natin. May natatanim na sila sa buhay natin. Nagugulo na nila ang ating buhay, ang ating not anymore. Palalayasin natin. Yang demonyo na yan. And even sa ating marriage, even sa ating pamilya, sa inyong mga anak, even sa inyong finances, the Holy Spirit right now is revealing to you. Kung ano man yung papalayasin ninyo, alam niyo yan, nire-reveal na ngayon ni Holy Spirit. And palalayasin natin yan ngayon sa pangalan ni Jesus. Laging may harm. Of course, may plot ang kalaban. Hindi ang mga daga, ang mga peste, papalayasin mo yan, magpa-plot yan. Gusto kong pasukin ulit yung bahay. Pero gagawin natin ngayon, palalayasin natin, tapos i-secure natin at sasabihin natin, never again, never again, never again, never again, never again, never again. We want the blessing of God. Are you ready? I want you to raise your hands right now. Amen. Come on, raise your hands. Okay? Pero yung pagtaas mo ng kamay, para ka nakikipaglaban, ha? Amen. Hindi pa ito yung pagsuko, pero para ka nakikipaglaban ngayon. And at the count of 3 right now, palalayasin ninyo na nanay, tatay, mga kapatid, yung ano ba na alam mo na ini-impress sa'yo ng Diyos ngayon na palayasin na, tatapusin na ng Diyos yan ngayon. Oh! Oh! Oh, not anymore. Oh, come on, come on, come on. Karabarabashikar. At the count of 3, I want you to say to that demon, sabi mo, out. Come on, out. Okay? You are not welcome anymore. Alam mo yung mga bubwit na yan. Alam mo yung mga demonyo na yan. Tapos, sa isip mo ngayon, applyan mo ng banal na dugo. Pagkatapos mong palayasin, applyan mo ng banal na dugo. Buhay mo, puso mo, pamilya mo, bahay mo, finances mo, bank account mo. Applyan mo ng banal na dugo. Blood, blood, blood. Hanggang sa umalis yung mga yan. Kasi ang blood ni Jesus lamang ang kayang maglinis ng ating buhay, ng ating bahay. 1, 2, 3. Come on. Come on, come on. Come on. Sharabarabarabarabarabarabashikaraba. This is how I fight my battle.
This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Oh, this is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm Come on, surrounded. bullseye the enemy. Come on, bullseye the enemy. Bullseye mo. Identify mo. Come on, come on, come on. May sagot ngayon agad si Lord. Bara, bara, bara. Oh. Tagal mo ng problema. Ito lang ang sagot, warfare. Tagal mo na yung problema. Ang sagot, warfare. This is how I fight my battles. Matagal na yan nakakainis. Matagal na yan nakakabigat. Ang tagal na yan. Mabigat. Come on. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like Identify mo. surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle. Blood of Jesus, flow right now. Blood of Jesus, flow. Now, out. Out of our life. Out of our marriage. Out of our children. Layas na sa bahay namin. Hindi ka na welcome. Lahat ng mga peste, lahat ng mga daga, naglilinis kami ngayon. Out of our church. Right now. In Jesus' name. Mga nasira. Nagawa ng demonyo. Ibalik mo sa amin yan 7 times. In Jesus' name. Lahat ng hindi na nagpa-function dahil sa demonyo. Lord God, right now, identified na sila sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Layas! Alis! Alis! Oh! Woo! Jesus. Thank you, Jesus. Now raise your hands na parang tatanggap ka. Naawa ako sa mga tao na nagtitiwala sa sarili nilang lakas. Di nagtitiwala sa kapangyarihan ng panalangin. Hindi nila alam na may mga bagay na pwede nilang trabahuhin ng isang araw sa panalangin. Tinatrabaho nila ng ilang taon sa sarili nilang lakas. Lord, tawarin mo kami kung naging fleshly kami, kung nagtiwala kami sa sarili naming lakas, kung di na kami naniniwala na kaya mo magmilagro. And today, ngayon, nakataas yung kamay namin at sinasabi namin sa iyo, bless us. Ngayon, Lord, 8 taon na kami. And this is something. Today, Lord God, on our 8th year, our hands are raised and we're saying, God, bless us.
blessing comes from you. It's a divine thing. Bless us in all aspects. Bless us financially. Nilulumpo mo ang kahirapan ngayon. Pinapalayas mo ang kahirapan. Hindi namin tinatanggap ang kahirapan. Lord God, kami, taon-taon nakikita namin sa simbahan namin, sa pamilya namin, sa buhay namin, na pinagpapala mo kami. Nagle-level up ang blessing mo sa amin. And ngayon, tinatanggap namin, Panginoon, ang pagpapala mo. We say no to poverty. And we say yes, Lord God, to abundance that comes from you, Lord God. Lord God, we also receive, Lord God, impact. We want to make an impact, Lord God. Lord, grant us, Lord God, that this church, our lives, Lord God, will make an impact. Enlarge our territory. Open doors for us. Open doors, Lord God, that cannot be shut. Mga pintuan na bubuksan mo na hindi masasara ng tao. Mga kumpanya pa na bubuksan mo. Campuses pa na bubuksan mo. Businesses pa na bubuksan mo. Mga bank accounts pa na bubuksan mo sa pangalan ni Jesus. Tinatanggap namin yan ngayon in Jesus' name. No one can stop us, Lord God, from expanding. Hindi madali, definitely. May mga trials ahead. But Lord God, no one can stop us from expanding. Lord, this church will be an Acts church. An Acts church, Lord God, is a church that continually spreads. That continually, Lord God, expands, Lord God. An Acts church is a church that is unstoppable. An Acts church is a church, Lord God, that is, Lord God, unquenchable. That is contagious. And this church, Lord God, will be an Acts church. At hindi sa laman mangyayari, pero sa tulong mo, banal na Espiritu Santo, bubuhatin mo sila. Para sila mga eagle na magsusoar high lang. No purging, Lord God. But Lord God, sumasabay sa banal na Espiritu Santo, nag-e-enjoy. Ay, grabe lang, nag-e-enjoy sila sa ministry. Pero Panginoon, habang nag-e-enjoy, Lord God, habang nagtitiwala sa'yo, Panginoon, padagdag ng padagdag. Lord, I declare right now na mga live groups nila, Lord God, yung sinasabi nila ng Acts Church, daily, Lord God, nagdadagdag ka. In Jesus' name, come on, receive that. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord God, come on, raise your hands. And lastly, God, we are receiving, Panginoon, your unique anointing. Lord God, your unique, your distinct anointing to these people. You're anointed, iba ka, iba ang anointing mo, iba ang anointing mo, iba. Amen. We just receive it. Come on, receive this anointing that comes from heaven, your unique anointing. Kapatid, yung anointing na hindi binigay sa iba ha, yung unique. Hindi ka gagaya. Yung unique, nire-receive mo yan ngayon. And Lord God also, minamahal nila ngayon yung sarili lang nila. Lord God, at sinasabi nila, wow, kung dati hindi ako believe sa sarili ko at gusto kong maging katulad ng iba, Lord, ngayon, pinapakita mo sa akin how special I am. And I will be used by you. Lord God, kung isa sa personality ko lang, i-anoint mo lang ako, make me into somebody that you want me to be. Na nire-receive ko lang yan ngayon. Come on, receive. Just receive. And I hope that after this session, pray for the sick. I mean, drive out demons. I mean, preach. As in, preach. Hello? I mean, do the works. And you will see yourself do
mighty things. Come on. Continue to raise your hands, and also, Father, we pray for protection. Protection from the wiles and schemes of the enemy. Makapal na protection sa aming leadership, hanggang sa mga members, sa mga nanay, tatay, sa kanilang mga anak. No harm. Yes. Yes. Pwede yan na no harm will prevail. Ano man plano, pana ng kaaway sa aming mga anak, sa aming mga buhay, Lord God, hindi tatama. Bagkus, Panginoon, babalik lang sa kanila. Dahil grabe ang protection mo sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Mahal ka namin. Come on, tell the Lord na mahal mo ang Panginoon at siya lang ang lahat. Siya lang. Mahal mo siya. Nasa Kanya na ang lahat. Wala kang katatakutan. Because you are under His wings. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng amen. I want you to go to your kung may kapatid ka ba, asawa, yakapin mo, nanay, yakapin mo. Thank you, Lord. Asawa, yakapin mo, please. Thank you, Jesus. Kung wala, life group mo, yakapin mo. Thank you, Lord. Amen. Sige po. Thank you, Jesus.